Kinabukasan, nagbalik sa nayon ng pangkat na ipinadala upang siyasatin ang bagong tuklas na hilagang piitan. Matagumpay silang nakauwi habang may dalang ilang dagwang ulupong. Matapos mapatay ang mga halimaw sa kanilang paglalakbay, natuwa si Hireko nang makita ang kanilang nahuli at agad niyang inihanda ang karne upang makakain ng maayos ang lahat. Masiglang nagsikainan ng grupo habang pinapasalamatan siya sa masarap na pagkain. Ngunit ayaw ni Hireko na akuin ang papuri para sa bagay na hindi niya ginawa. Kaya agad niyang ipinaliwanag na si Anne ang tunay na naghanda at nagluto ng pagkain para sa lahat. Pagkatapos noon, pinuri niya ang pangkat dahil sa dami ng kanilang nadalang ulupong. Ayon sa kanya, sapat ang karne upang mapakain ang buong nayon sa loob ng maraming buwan nang hindi nag-aalala sa kakulangan ng pagkain. Habang nagpapatuloy ang kainan, tinanong ni Hireko kung may napansin silang kakaiba o mahalagang bagay malapit sa hilagang piitan. Ikinwento ng grupo na narinig nila ang ilang higanti na nag-uusap tungkol sa maiinit na bukal sa paligid ng piitan. Ngunit hindi nila natukoy ang eksaktong lokasyon nito. Nang marinig iyon ni Hireko, agad niyang naisip na may posibleng hot spring sa lugar. Kaya mabilis siyang nagpasya na magpadala muli ng panibagong ekspedisyon upang hanapin ito. Nalito ang mga babae matapos marinig ang plano dahil hindi nila lubos na nauunawaan kung ano ang hot spring at bakit mahalaga ito. Ipinaliwanag ni Hireko ng detalyado kung ano iyon. Matapos ang mahabang paliwanag at pangungumbinsi, kalaunan ay sumang-ayon din sila at bumuo ng plano. Naghanda sila ng espesyal na pangkat para hanapin ang hot spring. Nang mapansin ni Rosie Hireko sa grupong sasama, labis siyang nagulat dahil matagal na itong hindi umaalis ng nayon. Ipinaliwanag ni Hireko na gusto niyang muling maglakbay at tuklasin ang ibang lugar ngayong maayos na ang kalagayan ng nayon. Pakiramdam niya ay tamang panahon na upang makita ang mundong lampas sa lugar na matagal niyang pinamahalaan. Iminungkahi ni Natia at Gran Maria na hintayin na lamang nila ang mga higanti na lumapit sa kanila. Ngunit pakiramdam ni Hireko na maaaring magmukhang bastos iyon, kaya iminungkahi niyang sila mismo ang pumunta sa kagubatan upang direktang makipagkita sa mga higanti habang maingat na kumikilos. Biglang dumating si Val at nagtanong kung maaari siyang sumama. Walang pagtutol si Hireko kaya agad siyang pumayag. Nang malaman ni Val na balak nilang lakarin ang buong kagubatan, sinabi niyang hindi na iyon kailangan dahil kaya niya silang ay teleport. Nagbukas siya ng portal at agad silang nailipat sa mas malalim na bahagi ng kagubatan malapit sa kabundukan. Napagtanto ni Hireko na hindi pa siya nakakarating ng ganoon kalayo noon at namangha siya sa lawak ng lugar. Napansin niya ang pasukan ng piitan sa di kalayuan at naghanda silang pumasok. Ngunit biglang may mga higanteng tumatakbo palabas habang takot na takot. Ilang sandali lang, sumabog mula sa lupa ang isang dambuhalang dagwang ulupong na ikinagulat ng lahat. Mas lalo silang nagulat nang biglang lumitaw din ang isang napakalaking earth rat at agad nitong tinabyunan ng ulupong. Pagkatapos noon, agad na tinutukan ng earth rat si Hireko at sumugod papunta sa kanya. Ngunit mabilis na hamarang sina Hakiran at Lasties upang protektahan siya. Pinagsama ng dalawa ang kanilang lakas at paulit-ulit na itinulak paatras ang halimaw gamit ang kanilang pag-atake. Kahit tinamaan, patuloy pa rin itong lumalaban. Nang makita ni Hireko na hindi sapat ang lakas lamang, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka at tuluyang pinabagsak ang earth rat. Pagkatapos ng laban, kinausap ni Hireko ang pinuno ng mga higanti na taimtim na nagpasalamat sa kanya dahil nailigtas niya ang kanilang mga buhay. Tinanong ni Hireko kung matagal na bang ginugulo ng earth rats ang kanilang lupain. Ipinaliwanag ng pinuno na hindi naman ganoon noon. Ayon sa kanya, may biglang butas na lumitaw sa piitan at doon nagsimulang pumasok ang mga earth rats sa kanilang teritoryo. Agad na naisip ni Hireko na posibleng ang dati niyang ipinadalang ekspedisyon ang may dahilan ng pagkabuo ng butas. Dahil doon, yumuko siya ng malalim at humingi ng tawad sa mga higanti. Ngunit sinabi ng pinuno na hindi nila dapat masyadong sisihin ang sarili dahil hindi rin naman nila sinasadya iyon. Natuwa si Hireko sa kanilang pag-unawa kaya nakipag-usap siya sa kanyang grupo at napagdesisyonan nilang tulungan ang mga higanti. Matapos pag-usapan ng problema, napagpasyahan ng mga babae na sayang lamang ang oras kung tatabyunan nila ang butas. Mas mabuting lipulin na lamang ang lahat ng banta upang hindi na muling makapasok ang mga halimaw. Dahil dito, nahati sila sa dalawang pangkat.
Ang isa ay nakatuon sa pagpuksa sa earth rats habang ang isa naman ay magpapatuloy sa paghahanap ng hot spring. Napabilang si Hiriko sa grupong maghahanap ng hot spring. Sa una ay gusto niyang sumama sa pangkat na lalaban sa earth rats upang makatulong ng direkta, ngunit sinabi ni Val na huwag na siyang mag-alala at mag-focus na lamang sa kanyang orihinal na layunin. Kaya ipinagpatuloy ni Hiriko at ng kanyang grupo ang paglalakbay papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Makalipas ang ilang oras, nakatagpo sila ng kakaiba at napakalaking puno na may malalalim na bakas ng kuko. Dahil sa laki ng mga marka, agad nilang napagtanto na isang napakalakas na halimaw ang may gawa nito. Hindi nagtagal, isang dambuhalang halimaw na kahawig ng oso ang lumitaw mula sa likuran nila at naghanda umatake. Ngunit bago pa ito makagalaw, mabilis itong pinabagsak ni Hiriko gamit ang kanyang makapangyarihang kasangkapan. Pagkatapos mapatay ang halimaw, nagpatuloy sila sa pagsisiyasat. Kalaunan ay natagpuan din nila ang hot spring na matagal nilang hinahanap, ngunit masyadong mainit ang tubig nito kaysa sa inaasahan nila. Naisip ni Hiriko kung may bulkan o geothermal source sa ilalim ng lugar na dahilan ng matinding init. Ngunit agad na natukoy ni Tia na ang sanhi pala nito ay isang hot stone. Maingat niya itong inilapit kay Hiriko at pinahawak dito. Noong una ay inakala ni Hiriko na napakainit nito at mapanganib hawakan. Ngunit nang mahawakan niya ito, nagulat siya dahil hindi naman ito masakit at sa halip ay banayad at komportable. Ipinaliwanag ni Tia na mabagal maglabas ng init ang hot stones sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, unti-unting naiipon ang init at napapanatiling mainit ang buong paligid ng bukal. Matapos ang maikling pag-uusap at pagpaplano, nagsimula silang gumawa ng maayos na sistema sa pamamagitan ng dalawang hiwalay na daluyan ng tubig. Ang isa ay para sa mainit na tubig mula sa bukal habang ang isa naman ay para sa malamig na tubig mula sa ilog. Sa maingat na pagbalanse ng dalawang daloy, matagumpay silang nakalikha ng hot spring na may tamang init, hindi sobra at hindi malamig, kundi perpekto para sa paliligo. Habang papalapit sa pagtatapos ang konstruksyon, lalo pang nasasabik si Hiriko na subukan ang hot spring. Samantala, sina Val at ang iba pa ay nagpatuloy sa mas malalim na bahagi ng piitan at agad nilang napansin na mas malaki at mas komplikado ito kaysa sa inaasahan nila. Dahil sa lawak ng piitan, napagpasyahan nilang maghiwa-hiwalay sa mas maliliit na grupo upang mas mabilis masiyasat ang lugar. Pinamunuan ni Ro ang isa sa mga pangkat. Habang naglalakad sila sa mahabang lagusan na hinukay ng earth rats, may kakaiba siyang napansin. Tila walang katapusan ang lagusan at walang palatandaan ng pagkain sa paligid. Dahil dito, nagsimula siyang magduda kung may ibang nilalang na kumokontrol sa mga earth rat. Nagsimulang isipin ni na Flora at Ro na mas mabuting umatras muna dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Lasties na gusto niya ng totoong laban kaya hinikayat niya silang magpatuloy. Habang lumalalim sila sa lagusan, natagpuan nila ang isang napakalaking bato na may kakaibang ukit sa buong ibabaw nito. Sa itaas ng bato ay may tila lagusan palabas patungo sa ibang bahagi ng lugar. Iniisip pa lamang nila kung dapat ba silang umakyat doon upang muling makasama ang iba nang biglang bumagsak mula sa itaas ang napakaraming ghoul at sabay-sabay silang sinalakay. Mabilis na nag-isip sina Flora at Ro kung paano haharapin ang sitwasyon. Ngunit agad na sumugod si Lasties at ginamit ang kanyang malakas na fire breath upang ubusin ang mga ghoul sa isang pagsabog. Sa kasamaang palad, masyadong lumawak ang apoy at nasunog ang bahagi ng kagubatan at lagusan. Dahil dito, mabilis na kumilos ang grupo upang apulahin ang apoy bago pa ito lumala. Mabuti na lamang at naagapan nila ito bago magkaroon ng permanenteng pinsala sa paligid. Kasabay nito, inanunsyo ni Hiriko na tapos na ang paggawa ng hot spring. Labis na humanga ang mga babae sa bilis niyang nakapagplano at nakapagtayo ng malaking proyekto kahit limitado ang kagamitan. Ipinaliwanag ni Hiriko na hiwalay ang paliguan ng lalaki at babae upang komportable ang lahat habang ginagamit ang hot spring. Di nagtagal, makikitang masayang nagre-relax ang mga babae sa mainit na tubig habang inaamin nilang tama si Hiriko dahil sulit talaga ang hot spring. Samantala, si Hiriko naman ay nasa sarili niyang bahagi ng paliguan habang tahimik na nagpapahinga sa mainit na tubig. Habang nagre-relax, naisip niya na balang araw ay kailangan niyang palawakin pa ang buong lugar upang mas maraming taga-nayon ang makapunta at makapagpahinga roon.
Ngunit bigla niyang napagtanto na matagal na niyang hindi nakikita si Naval at ang kanyang grupo. Dahil dito, nagsimula siyang mag-alala kung nasa loob pa rin ba sila ng piitan o kung may hindi inaasahang nangyari sa kanila. Samantala, si Naval at ang kanyang grupo ay nasa malalim pa rin ng piitan habang masayang nililipol ang mga skeleton monster.